Ano pa ba dapat ang gawin ng ating pamahalaan upang maibsan yung nararamdamang kahirapan ng ating mga kababayan? Maniwala po kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis. Ito ba ang walang ginagawa? Sabi ng ilang kritiko. Sinoropresa ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang ang mga kritiko, hindi lamang ang Pilipinas, hindi lamang ang buong Southeast Asia, kundi ang buong mundo. Ano itong pinakamalaking hospital na talaga namang pati ako nagulat at bakit hindi ito tila ibinabalita masyado sa mainstream media? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. So itong ginagawa natin ngayon, 2023 nagsimula, and ang utos ng ating Pangulo, tapusin by end of 2027. Walang ginagawa, pero anong proyektong ito? Sinoropresa ni PBBM ang Pilipinas at Southeast Asia sa pinakamalaking dialysis center. Ngunit balikan natin, walang ginagawa, puro salita, nasaan ang pagbabago? Ilan lamang ito sa mga batikos na madalas marinig laban sa isang administrasyon. Pero ngayon, isang proyekto ang muling nagbukas ng malaking tanong. Paano kung ang isang tahimik na proyekto sa kalusugan ang maging isa sa pinakamalaking pamana ng kasalukuyang pamahalaan? Sa ginagawang bagong-bagong National Kidney and Transplant Institute, alam nyo, napaka-importante nitong ospital na to. Kasi isa sa mga pinakakailangan ng mga kababayan natin is yung serbisyo ng dialysis. No? At yan, napaka-importanting palaki natin at pagawakin natin yung serbisyong yan. Dahil sa Quezon City, isang gusali ang kasalukuyang itinatayo na maaring maging pinakamalaking hemodialysis center sa buong Southeast Asia. At kapag natapos ito, maaari nitong baguhin ang buhay ng libu-libong Pilipinong lumalaban sa sakit sa bato. Pero ang tanong, ano nga ba ang proyektong ito? At bakit ito sinasabing malaking hakbang sa krisis ng kidney disease sa Pilipinas? At pag ito natapos na sa December 2027, 200 plus simultaneous sa isang lugar ang mga dialysis patient na pwedeng i-cater. Napakalaki nun, more than double yon nung existing natin ngayon. No? At ang sinabi sa akin ni Doc Dator, yung head ng NKTI, it will be the single biggest dialysis center in Southeast Asia na kayang 200 mahigit sabay-sabay. So napaka-importante nun, ang laking bagay nun, ang laking tulong nun sa mga kababayan nating nangangailangan nitong critical na serbisyong ito. So yun ang commitment natin, ibibigay natin sa ating Pangulo ngayon, i-announce niya yan mamaya, and talagang kailangan matapos to. No? Hindi ito karaniwang ospital. Sa loob ng compound ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, may isang malaking proyekto ang kasalukuyang ginagawa. Ito ang tinatawag na HD Legacy Building, isang 13 na palapag na hemodialysis building na itinayo sa halos 2,900 square meter na lugar. At ang target, kapag matapos sa pagtatapos ng 2027, maaari itong magbigay serbisyo sa hanggang 200 dialysis patients ng sabay-sabay. Isipin nyo ang bilang na iyon, daan-daang pasyente, isang lugar, isang layunin, mas mapalawak ang access sa dialysis treatment. Ito yung pinakamalaking dialysis center na matatayo sa ating bansa sa Asia. Southeast Sa Asia. Southeast Asia, 200 machines in a single place. So ano to? Monumental project ng legacy ni President BBM. Bakit kailangan ito ng Pilipinas? Dahil ang problema sa kidney disease ay hindi maliit. Ayon sa mga datos na inilabas noong mga nakaraang taon, milyon-milyong Pilipino ang may chronic kidney disease at habang tumataas ang bilang ng mga pasyente, tumataas din ang pangangailangan sa dialysis centers. Ayon sa Department of Health data, umaabot na sa mahigit 64,000 patients ang sumasailalim sa dialysis noong 2024 at inaasahang maaaring umabot pa ito sa mas mataas na bilang sa mga susunod na taon. Kaya ang tanong, kung patuloy na dumarami ang nangangailangan ng dialysis,
Handa ba ang ating healthcare system? Will be the 200-bed hemodialysis facility, which will be, together with our inpatient dialysis, the biggest I heard in Southeast Asia. Yung bago nating 8 floors na yan, yung capacity niya nasa 60, yung sa ER niya, no, napakalaki. Siguro by that time po, hindi na kawawang-kawawa yung mamamayang Pilipino natin na naghihintay, 5 o'clock pa. Yung iba dyan, nakahiga lang sa gilid, nakakarton. Ito ang utos ni PBBM, bilisan ang proyekto. Sa inspeksyon ng proyekto, iniutos umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng gusali. Ayon sa Pangulo, dati raw ay paunti-unti ang paglabas ng pondo kaya bumabagal ang konstruksyon. Kaya binago umano ang sistema upang mailabas ng mas maaga ang kinakailangang pondo at mapabilis ang trabaho. Ang layunin, habang ginagawa ang iba pang bahagi ng gusali, maaari nang simulan ang iba pang bahagi. Pero higit sa gusali, ang tunay na tanong, makakatulong ba talaga ito sa ordinaryong Pilipino? Dahil ang dialysis para sa isang pasyente ay hindi simpleng paggamot. Ito ay buhay. Para sa maraming pasyente, ang dialysis ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magpatuloy na makasama ang kanilang mga pamilya. Ang problema, ang regular na dialysis ay nangangailangan ng malaking gastos, kaya mahalaga ang papel ng PhilHealth benefits. Ayon sa ulat, may coverage ang PhilHealth para sa hanggang 156 hemodialysis sessions kada taon. Mayroon ding pinalawak na Z-benefit package para sa peritoneal dialysis. Ibig sabihin, hindi lamang bagong gusali ang pinag-uusapan dito. Kasama rito ang tanong kung paano magiging mas abot kaya ang gamutan. Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Pero bakit may mga nagtatanong? Dahil sa politika, anumang malaking proyekto ay sinusuri. May mga magsasabi maganda ang proyekto, pero paano ang implementasyon? May mga magtatanong, matatapos ba sa oras? Magiging accessible ba ito sa may hirap na pasyente? At tunay bang mararamdaman ito ng ordinaryong Pilipino? At tama lamang na itanong ang mga ito dahil ang isang proyekto ay hindi nasusukat sa groundbreaking ceremony, hindi sa press release, hindi sa pangako, kundi sa araw na may pasyenteng natutulungan. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. At pero hanggat mangyari yun, ay ginagawa na rin natin, nagpapatayo tayo ng mga ospital para naman maserbisyohan ang ating mga magiging pasyente. For this one, para sa mga chronic kidney disease. Dahil bago pa man magkaroon ng dialysis center, may isang mas mahalagang tanong. Paano natin pipigilan ang pagdami ng mga nangangailangan nito? Ayon sa mga health experts, kabilang sa pangunahing risk factors ang mataas na presyon ng dugo, diabetes, paninigarilyo at hindi malusog na lifestyle. Maraming kaso ng chronic kidney disease ang tahimik. Walang malinaw na sintomas sa simula, kaya mahalaga ang screening at prevention dahil ang pinakamagandang dialysis center ay yung mas kaunti ang kailangang gumamit dahil mas maraming napigilan ang sakit. Pero kasama na dyan ay dinagdag din natin ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Bukod sa pasilidad na ito, may pinapalawak pa rin natin ang suporta at ang mga benepisyo para sa mga CKD patients. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z-benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults at mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente. Sa huli, ang isang leader ay hindi lamang sinusukat sa dami ng kanyang sinasabi, hindi lamang sa dami ng kanyang pangako,
kundi sa epekto ng kanyang mga ginagawa. Dahil ang isang gusali ay maaring matapos, pero ang tunay na tanong, ilang buhay ba ang magbabago? Mga kaibigan, ang serbisyo sa kapwa ay isa sa pinakamalinaw na pagpapakita ng pagmamahal. Sabi sa Mateo 25 verse 40, ano man ang ginawa nyo sa isa sa pinakamaliit kong mga kapatid, ay ginawa nyo sa akin. Napakalinaw ng mensahe ng ating Panginoong Hesus. Ang pagtulong sa may sakit, pag-aalaga sa mga nangangailangan, ang pagbibigay ng pag-asa sa naghihirap ay hindi lamang gawa ng tao. Ito ay paglilingkod sa Diyos dahil sa ating Panginoon Jesucristo ang tunay na manggagamot, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi pati sa sugat ng puso at kaluluwa. Maaring magbago ang mga administrasyon, maaring magbago ang mga lider, maaring magbago ang mga programa, pero ang pagmamahal at awa ng ating Panginoon Diyos ay mananatili. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit, salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga may karamdaman at nahihirapan. Dinadalangin po namin ang mga pasyenteng may sakit sa bato, ang mga may sakit sa kidney. Bigyan niyo po sila ng lakas, kagalingan at kapayapaan. Pagpalain niyo po ang mga doktor, nurses, at healthcare workers na araw-araw naglilingkod. Gabayan niyo rin po ang aming mga lider upang gamitin ang kapangyarihan at resources ng bayan para sa tunay na kapakanan ng mga tao. Turuan niyo po kaming lahat na maging mapagmalasakit at handang tumulong. Ikaw lamang ang aming tunay na manggagamot at tagapagligtas. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, na siya rin pong aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.